Yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee, edi pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami eh. Kami ang... kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Lalo siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun eh. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Di ba? Anong masama doon kung halimbawa binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Si Senator Soto, ayaw ko binasa niya sapagkat meron siyang kopya. Siyang kauna-una nagkaroon ng kopya. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Reaksyon po ito doon sa mga kasama ninyong senador kasi pinag-uusap-usapan ito halos isang linggo na po sa social media, sa mga programa sa radyo at telebisyon. Yun hong isinamitin ninyong minority report doon sa flood control anomaly. Ang totoo, Sen, bago nga po pala, ito'y tinalakay natin parang isang buwan na po sa palatuntunan ito hindi ko ba? Bago matapos ang taon. Na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo para matigil yung mga iskandalo dyan po sa DPWH, Sen. Di po Hindi ba? nila pinapansin pagka dito natin dinidiscuss. So, ang ginawa namin ni SNIME, doon na lamang sa Senado. Tinabag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban dun sa aming inihayag na minority report. Ayun nga, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique. Ayun, Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil nagpa-presscon po kayo. nagpa-presscon kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-presscon, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Mukhang basura daw po yun at sa basurahan daw dapat ay tuloy. No. Bakit kaya niya nasabi yun, Nelson? Sa basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam, ay nabastusan siya dun sa minority report. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Wala yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report. Kasi parang Inuunahan nyo. Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Edi pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. May sinenda ko kay Director Direk, kung nandiyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang ma-submitting report kahit partial lang? Kasi diyan magsisimula ang ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report. Bakit? Dina-draft. Ayan. Sige, direct. Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before
before mag-break noong December. Tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Direk, medyo atas pa rin ng konti. Ano, mas sabihin, nauna pa doon ng konti, Sen. Oo, inauna ng konti Sige, ron. sige. Inaayos po Tanong nila. sa kanya eh. Yan yung tanong, para maintindihan natin. Oo. Oo. Sige, medyo buffering lang yan, Sen. Ano? Alam mo yun, medyo yung ating mga aparato. Habang inihanda po nila, bigyan nyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay, taga-pakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa eh. Hindi na po. Hindi nga rin po niya pinasin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Opo. Ayun. Kaya kailangan Marinig mo nang natin. makita at marinig natin Ayun. ito. Ano ba ang dahilan? Bakit inunahan nyo na po, no? Oo. Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 ata o 576. 567 pages. Yung mismo report, mga 103 lang yon. Oho. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Opo. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napaltang kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob dun sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho. Kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Nakapaloob ba doon? Paano niya paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon? Hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabit ng mga resource persons. Sa mga kapatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang inahanda nila. Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan eh. Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan pa gagawin yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan.
Ang mga tao, Jen, Opo. Nelson, naghahantay. Oo. Nagagalit sa nangyari sa kabangbayan. Ano? Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila ng kahihintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yon, makatulong sa kanila. Dahil yung pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag Oho. at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinesent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang At pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. Oho. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. At Opo. ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. So, bakit sasabihin mo na Parang basura yan? pambabastos to. Sabi ito Senator, sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Sir, anong masasabi mo ron? Oho. Kaya binanggit ka niya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Oo nga. Anong disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay eto na Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige, i-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Pero sa may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Gihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero Sen, ito pong press ko niya, ito,
pagkatapos po ng press con yung Senadora Amy, noon pa po itong press con niya ito? Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito ho sinasabi. pala. Kaya, So, kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang inihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo, opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po. Ang Oo. tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo may labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, itong kanyang reaksyon, sabi niya, walang naunang minority report, Yeah. walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin ganun? Hindi. Oho. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang kabang bayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Oho. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Oho. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. Oo. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami eh. Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Oo. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomment eh. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na namang kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh. Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, Wala eh. hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Jen. No. Sa Lalo taong siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun eh. Opo. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Opo. Di ba? So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na hindi, pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan din nyo kami, nakagawa na kami. Oho. Anong masama doon kung halimbawa binasa nila yung report? Ang problema,
Si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Wala Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayun kung binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kaagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Oho. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Oho. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi Sana. baka makatulong pa po yung inputs ninyo. Hindi, tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Opo. Nung tanungin kami ay, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Oho. Kako Septyembre pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila akong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrobe ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya layo. ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinoprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Oho. Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po. Kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion. Sabing gano'n. Hindi po gano'n ang talaga nangyari. Merong 100 billion sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi niya napanood yan? Napansin mo namin 89 billion ay inilatag ng DPWH, yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Oho. Yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpellate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Oho. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin
Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Oho, Sa mga tweet, inaalis niya kagad eh. Oho. May konklusyon na. Parang may konklusyon na siya na yung sinabi ni Adrian. yung sinabi ni Saldico, Saldico. na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niyo kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa parking. basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Trigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Bakit magpapalit sila? Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Totoo po. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Trigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Wow! Inextrahan sa busog with extra rice ang McSaver Sulit Busog Meals. simple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Oho. Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag Di yung Yusek pinatawag po yun, oh. Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? Oho. So ano yung tinawag niya? 2 babae nakatakip ang muka. Oho. Bago nyo ituloy, Sen, saglit lang, higop po na kayo ng mainit-init na kape, pamparelax, ano ha? Kasi po,